Dati, akala ko kapag naka LFP battery na yung mga EV natin, okay lang siya na i-full charge palagi. Pero may nakita akong 2025 na battery studies, hindi pala ganun kasimple. May research na nagsasabi kapag laging mataas yung charge mo, mas mabilis pala magde-degrade yung battery. Tapos may manufacturers naman nagre-recommend mag 100% lagi. Tapos sa mga home solar setup naman na gumagamit din ng LFP battery, normal lang naka 100% full charge. So, alin ba talaga? Sa video na to, hindi ko to i-explain na parang isang battery engineer. Practical owner explanation lang. Kasi may importanteng detail na natutunan ko habang inaaral ko to. Yung 100% charging, may dalawang magkaibang purpose. Yung isa para sa battery accuracy, yung isa naman para sa battery health. Magkaiba yun. At kung hindi mo alam yung difference, it's either sobrang takot ka mag full charge kahit kailangan, or kampante ka naman na naka 100% araw-araw. Pareho silang hindi practical. BYD Emax 7 yung gamit ko. Full EV LFP blade battery. Mostly short trips lang kami. Sariling pera namin to pinambili Linawin ko lang, hindi ito sponsored. Kaya inaral ko talaga kahit yung charging habit. Pero may importanteng tanong. Alam mo ba kung anong battery yung nasa EV mo? Marami kasi sa atin hindi alam. Akala lang basta EV, naka-EV na. Madalas, dalawang battery chemistry sa ngayon. Yung LFP at NMC. Yung LFP, common to sa BYD, VinFast, Omoda, Jayco, Geely EX5 at ibang Tesla model. Yung NMC battery naman, common to sa mga Zeekr models, sa Hyundai Ioniq 5, yung ibang Tesla din naka NMC, at iba pang European brands. Bakit importante to? Kasi iba yung behavior nila. Iba din ang charging habit. Kung ang advice ay galing sa NMC owner, baka hindi pala applicable sa LFP mo. Or baka kabaliktaran. Kaya bago ka sumunod sa kahit anong charging tip online, alamin mo muna kung anong klaseng battery yung nasa EV mo. Bago natin ituloy, kung naiintindihan mo na yung difference ng LFP at NMC, kahit like button lang, malaking tulong na sa channel yan. Bakit may nagre-recommend mag 100% sa LFP? Yung NMC kasi, obvious yung pagbaba ng voltage habang nababawasan yung charge. Madali siyang basahin ng BMS. Pero yung LFP, mas flat yung voltage curve niya. Halos pareho lang yung voltage reading. Hindi siya ganun ka-obvious bumaba. So kapag puro partial charge ka lang, like 50 to 80%, 60 to 85%, pwedeng magkaroon ng konting drift yung battery percentage reading mo over time. Doon pumapasok yung 100%. Kapag full charge mo minsan, parang sinasabi mo sa BMS, ito yung totoong 100%. Kumbaga, nagkaroon siya ng reference point. Pwede mong sabihin na parang mild calibration na rin. Kasi kapag sobrang tagal niyang hindi na-calibrate, hindi na accurate yung binibigay sa'yo na estimate remaining range sa'yo ng BYD or ng kahit anong EV car. Yan yung unang misunderstanding. Kapag narinig natin recommended ang 100%, agad nating iniisip, so dapat laging 100%. Hindi ganon. 100% is useful para sa accuracy. Hindi ibig sabihin, laging 100% ang best charging habit. So, merong 2025 studies, ililink ko sa description. Sinubukan nila yung LFP graphite cells sa 55 degrees na storage temperature. Yung naka-high SOC, mas mabilis nag-degrade. More capacity fade, more lithium loss. Sa madaling salita, yung laging puno, tapos mainit pa, mas mabilis nag-degrade yung battery. Hindi ibig sabihin kapag nag 100% ka ngayon, sira agad battery mo. Hindi ganon. Para mas malinaw, parang pag-toothbrush mo lang to. Kapag makalimutan mo mag-toothbrush ngayon, okay lang, di ba? Hindi naman mabubulok ngipin mo kinabukasan. Pero kung gagawin mo tong habit na hindi mag-toothbrush ng isang linggo, ng ilang buwan, sigurado yan, may masisira sa mga ngipin mo. Ganun din yung LFP battery. Isang beses na 100%, kung kailangan mo, walang masama. Pero kung araw-araw, 100%, naka full charge, tapos nakaparada ka lang sa open space, tapos tirik na tirik pa yung araw, doon mo mapapansin bakit ang bilis mag-degrade ng battery health mo. Pero kung nakaparada ka naman sa covered parking or sa garahe mo na hindi naman nainitan, hindi siya masyadong masakit. Pero pangit pa rin kung 100% tapos hindi mo gagamitin ng more than 7 days. Pero kung titingnan mo, ang BYD manuals or kahit sa Tesla or kahit ng ibang brand, nire-recommend nila palagi ay mag full charge once a week. Bakit ganun? Ito yung logic dyan. Mas pinili ng mga manufacturers ang range accuracy over absolute battery longevity. Bakit?
Kasi mas malaking PR problem kapag bigla kang naubusan ng range. Nakalagay sa dashboard mo, meron ka pang 60 kilometers range na natitira. Pero 40 kilometers na lang pala talaga. Na-drift na pala yung BMS reading mo. Worst outcome, pwede ka ma-stranded sa kalsada. Imagine wala pang 1 year or 2 years yung kotse mo. Dahil lang sa charging habit, magpo-post ka na agad sa SOCMED na sirain ng BYD. Kaya kung susundin mo yung manual, accurate na lagi ang reading. Pero ang kapalit nun, battery degradation mo, medyo mabilis over 10 years. Estimate ko lang yun mas okay yun, di ba? Mas less problem sila. Ngayon, baka tatanungin mo, bakit sa mga home solar setup, yung mga LFP battery nila, normal lang na umabot sa 100% halos araw-araw. Ibang use case kasi siya. Sa solar, off-grid or hybrid, goal mo talaga sa umaga hanggang hapon, mapuno mo yung battery. Kasi gagamitin mo yung stored energy sa gabi or kapag brownout or kapag cloudy kinabukasan. So, yung 100% sa solar, may trabaho. Hindi siya nakatambay. And kung mapapansin mo, yung storage ng mga LFP battery, nandun lang sa loob, indoor. So, hindi siya madalas naiinitan. Sa EV naman, minsan i-charge mo to 100%, tapos hindi mo gagamitin agad. Nakapark lang sa garahe ng isang linggo. Sa EV, kapag sinabi nating huwag laging iwan sa 100%, hindi ibig sabihin bawal mag full charge. Ang ibig sabihin lang, huwag gawing habit na naka full charge kung hindi mo naman gagamitin. Para sa case ko, ganito ang ginagawa ko. Daily use around 60 to 85% charge. Or minsan pa nga, 25% na lang battery ko, saka ako mag-charge up to 80 or 85%. Okay na sa akin yun for short trips. Hindi ako kakabahan sa range. Kapag long trip naman, iba na yan. Pupunta ng Baguio, Batangas, Subic. Magcha-charge ako sa gabi pa lang ng up to 100%. Mas importante yung safety margin at peace of mind sa biyahe. Tsaka hindi naman ako araw-araw naglo-long drive. Minsan nga sa isang buwan, isang beses lang or minsan wala pa. Kapag sa calibration, susundin ko yung sa manual. Kung sinabi ng BYD full charge regularly, ginagawa ko. Pero tandaan, ginagawa to para lang sa battery reading accuracy. Hindi dahil magiging healthy yung battery kapag laging 100%. Magkaiba yun. Kung hindi ko gagamitin yung kotse for more than 1 week, which is hindi naman nangyari sa akin, hindi ko siya iiwan sa 100%. Around 40 to 60% lang. Lalo na kung wala kang covered parking, naka-open space ka lang. At isang reminder, iwasan dito yung sobrang baba ng charge. Huwag gawing habit yung less than 10% tapos hindi mo gagamitin ng matagal. Stress din yan sa battery. Kapag more than 1 month naman, hindi mo gagamitin yung kotse, tanggalin mo lang yung negative terminal ng 12 volts battery mo. Kung may LFP or NMC EV ka, comment mo kung ano yung charging habit mo. Laging 100%, 80% lang, or sinusunod mo yung manual exactly. Maganda malaman yung actual habits ng ibang owners dito sa Pilipinas. So balik tayo sa tanong, LFP battery, dapat ba laging i-charge sa 100%? Ang sagot ko, hindi lagi, pero hindi rin bawal. Full charge mo kapag may long drive, full charge para makalibrate yung battery. Pero kapag daily short trips lang at hindi mo naman kailangan, okay lang na hindi i-full charge. So this week nga pala, nakaschedule na ako for my first PMS. Mag-upload ako about sa magiging experience ko dito. Yun lang, kita-kits tayo sa next video.